bayan, ipinagdiriwang po ngayong araw ang ika-85 taon ng kapanganakan ni Fernando Poe Jr. Matatandaang si FPJ ay nakahimlay sa Manila North Cemetery. Alamin natin ang sitwasyon dyan mula kay Bien Manalo, live. Bien? Rise and shine, Audrey. Audrey, wala pa ring humpay ang mga tagahanga ng yumaong nag-iisang daking Fernando Poe Jr. sa paggunita ng ika-85 taon ng kanyang kapanganakan dito sa Manila North Cemetery kung saan nakahimlay ang kanyang labi. Audrey, dito rin nakahimlay ang kanyang may bahay na si Miss Susan Roses at may mangilan-ngilan na rin na nag-aalay ng bulaklak dito sa puntod at nagtirik ng kandila. Bukod sa mga legasiya ng nag-iisang daking Fernando Poe Jr., hindi rin malilimutan ng kanyang mga tagahanga ang kanyang pagiging mapagpakumbaba, matulungin at makamasa na tumatak sa kanilang puso at diwa. Hindi maikakaila ang malaking kontribusyon ni Daking sa pelikulang Pilipino. Katunayan, mahigit 200 pelikula ang nagawa ni FPJ, kabilang na ang Batang Quiapo, ang Probinsyano at Eseng ng Tondo. Sa itinayong FPJ Studio sa Quezon City, makikita ang iba't ibang memorabilia, mga personal niyang gamit at maging ang mga poster at painting, tampok ang kanyang mga pelikula at palabas. Dito rin ginagawa ang restoration ng kanyang mga pelikula. Bukod sa pagiging multi-awarded actor, producer at director din si FPJ. At bilang pagpupugay sa nag-iisang daking, matatanda ang noong nakaraang taon nga, isinabay sa kanyang kaarawan ang pagpapalita ng pangalan ng Roosevelt Station sa LRT Line 1 na ngayon ay tatawagin ng Fernando Poe Jr. Station o FPJ Station. Sa bisaya ng Republic Act 11608 na akda ni Senador Lito Lapid. Bukod sa mga taga-suporta, inaasahang bibisita rin mamaya ang mga kaanak ni Daking, kabilang na si Senator Grace Poe para mag-alay ng bulaklak at panalangin. Audrey, mapalad tayo ngayong umaga dahil makakapanayam natin ang mga naging dating kasamahan ni Daking sa kanyang mga pelikula at palabas. Makakasama natin ngayon si Sir Tom Olivar at si Sir Eddie Tuazon. Magandang umaga po mga sir at welcome po sa Rise and Shine Pilipinas. Live po tayo ngayon sa PTV4. Magandang umaga din sa inyo sa mga nanonood sa inyong TV. Sir, talagang hindi talaga maikakaila, no, yung malaking kontribusyon at ambag ni Daking, no, sa pelikulang Pilipino. Sir, bilang mga naging dating kasamahan ni FPJ, ano po yung namimiss natin sa kanya? Yung kabaitan niya, namimiss na namin yun. Yung pagmamahal niya sa tao, pagmamahal niya sa mga kasama niya sa pelikula, sa mga kaibigan niya, yun ang namimiss namin ngayon. Opo. Si Audrey, si Sir Eddie, siya yung inaanak sa kasal ni FPJ. Tama po ba, sir? Opo. Inaanak. Okay. Si Sir Tom Oliver naman, dati din to naging kasamahan ni FPJ sa pelikula. Sir, ano po yung namimiss nyo kay FPJ? Namimiss ko sa kanya yung mga pakikisama niya, pakikitungo niya sa mga tao. Lalo-lalo na sa mga maliliit na tao. Alam mo, pag alam niya ang tao, walang pera, lalo na magpapasko, alam niya walang pelikula, walang gagawa at gagawa yan. Para lang siya maibigay sa mga tao. Alright. Ngayong kaarawan niya, sir, ano po yung mensahe natin para sa kanya? Kaarawan niya, sana hindi ikaw nawala. Marami ang dapat mawala, hindi ikaw. Okay, sir, ikaw, Sir Ed, ano po yung mensahe niya para kay Daking? Yung mensahe ko sa kanya, sana nandito ka pa para hindi nasira ang movie industry. Sa ngayon, parang nawala ang pelikula. TV na lang ngayon ang medyo ang movie industry. Pero kung siguro kung buhay siya, baka nabuhay pa ang movie industry. Alright, maraming salamat po, Sir Ed Tuazon at si Sir Tom Olivar. Audrey, kanina nga ay may mangilan-ngilan tayong nakikita na ng mga tagahanga at taga-suporta na pumupunta na rito sa Manila North Cemetery para mag-alay ng kanilang dasal, panalangin at bulaklak para sa nag-iisang daking na si Fernando Poe Jr. At yan ang update. Balik sa iyo, Audrey. Maraming salamat, Bien Manalo.